tingnan natin sa mensaheng ito. Unang-una ay tingnan ho natin generally kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong kalamidad, nagkakaroon ng mga ganitong disaster, no? At pangalawa po ay bakit importante ito na makita natin bakit ganoon kalaki yung magnitude, bakit ganoon ka nabulabog ang buong mundo. Oh, and then pangatlo po ay titingnan natin in a broader picture kung ano ang kung bakit nangyari ang kalamidad na ito. And then meron po akong i-share na mga scriptures from the Bible. Tingnan natin dalawang scriptures or tatlong references na may kinalaman sa mga nangyayaring ito. At pangatlong scripture ay titingnan natin at napakahalaga ho nitong pangatlo na ito dahil para makita natin kung ano ang dapat nating maging reaksyon sa mga kalamidad na ito. And of course, most importantly, ay makita ho natin yung ano ang view natin sa Diyos. Napakahalaga na makita ano ba ang the importance of our view about God, no? So let me just state also three possibilities na kapag nagkakaroon ng mga disaster, actually ang disaster ho ay para sa atin, lalo na ng mga senior citizen, ay marami na tayong napagdaan ng disaster, calamities, at kahit kailan hindi tayo nasanay dito. Iba't iba ang disaster, no? Pero sa kabila noon, ito ay nalalampasan natin, pagtatagumpayan natin, nakakaraos tayo, at nakaka-move on tayo. And I believe with the help of God and by the grace and mercy of God, itong kalamidad na ito ay malalampasan ho natin ito at makakatawid tayo dito at ma-realize natin ang maraming bagay. Isa na nga doon ay ang na-realize natin, tayong lahat na-realize natin kung gaano kahalaga yung fellowship natin sa church. Ngayon natin naramdaman na napakahalaga pala noon nung nagkikita-kita tayo pag Sunday, nagkikita-kita tayo pag Friday, at nakita natin ang kahalagahan noon. Kaya ngayon, ito kahit medyo hirap ang signal, hirap ang communication natin, pero pinipilit natin na magkita-kita, magkausap kahit sa ganitong kaparaanan. At nakita ko kahapon yung kasabikan ng bawat isa sa atin na makita ang bawat isa, makumusta ang bawat isa. So, meron hong tatlong responses no, pagka nagkakaroon ng mga ganitong kalamidad. Unang-una ay sa naranasan natin, hindi lang ngayon kundi yung iba pa mga disaster at tayo ho ay nasyak lahat. Nasyak tayong lahat, no? Walang hindi ho nasyak. Lahat ay nasyak sa mga pangyayaring ito. Nakita natin na hindi pa nga nakakatapos yung Taal, hindi pa sila nakaka-recover, hindi pa tayo nakaka-recover dun sa Taal, ay biglang dumating naman itong COVID, itong ano na ito, itong calamity na ito, itong virus na ito. So lahat tayo, I would say, is in the state of shock. Probably until now, we are all in the state of shock. Na-shock tayong lahat sa mga pangyayaring ito. At hindi lang ho tayo, kundi maraming bansa, mga leaders, even yung ating mga sariling pinuno ng bayan, lahat to, no? Wala sigurong pamilya ngayon sa dito sa atin sa Pilipinas ang hindi na-shock sa mga pangyayaring ito. Mayaman, mahirap, ay na-shock talaga dahil ganun na lang kabilis mag-spread yung virus. So kaninang umaga lang nakita ko sa news,
Merong additional na 77 na naman positive. At nadagdagan na tayo, na umabot na tayo ng 300 plus. Although may mga naka-recover na 15 at karamihan dito ay mga bata. No? Ang karamihan mga namamatay ay yung mga matatanda. At nakita natin na marami pang hindi natetest, hindi pa lumalabas ang result. So, ang namatay sa atin ay mahigit 10 na. So, I think it's more than 20 niyata or less than 20. But talagang lahat po tayo siguro, hindi lang ako, kundi marami sa inyo ay nagigising ng madaling araw at tayo ay nasa shock tayo. Ano ba ang nangyayari na sa ating mundo? No? Now, pagkatapos nitong state of shock na daanan natin, lumipas na itong 1 linggo, naka 1 week na tayong naka-lockdown, and then another week will pass, and then probably another week. It will probably take another month bago tayo maka-move on doon sa susunod na state. No? Ngayon, nasa state of shock tayo, and siguro po, darating tayo doon sa point ng state of grief. No? We will be grieving. Doon po sa state of shock, minsan ang reaksyon ng tao dyan ay ina-isolate nila yung sarili nila. Hindi nila alam kung anong gagawin, hindi alam kung anong sasabihin, at ina-isolate nila. Pero pagdating doon sa state of grief, ito na yung panahon na naghahanap na tayo ng mga ng mga makakatuwang, makakadamay. Naghahanap na tayo ng tayo ay ma-comfort. Ito na yung time na naghahanap na tayo na mag-unite na tayo. Dahil lahat tayo ay nagdurusa, lahat tayo ay nakakaramdam ng ng pighati sa nangyayaring ito. Maaring pighati, maaring kung hindi man ito sa ating sarili, pero pighati para sa ating mga kababayan, no? Si Sister Lily nga, nanonood lang ng mga nangyayari, naiiyak na siya sa nangyayari sa ibang tao. At nakita natin na nakawawa yung mga kababayan natin na walang makain, hindi alam kung anong gagawin. Kahit na nila, isubo nila ang buhay nila dahil maghahanap lang ng makakain. So, lahat po tayo nandito sa maaring yung iba po nasa state of shock pa rin. Yung iba naman maari sa panahon na ito ay nasa state of grief, mayroon akong kapighatian na nararamdaman. And sa paglipas pa po ng mga araw at hindi ito mag-improve at lumala pa ito, ay lalo lalala yung grief na ito. But after we have passed yung pong state of grief, ay dadaan na tayo doon. Ito na yung pangatlong stage. At tingin ko po, wala pa tayo doon na tayo ay makakarating na po doon sa state of anger, na may mga galit na dahil wala silang magawa, walang magawang paraan, maaring wala nang tumulong. So, kaya yung iba po ay dumarating na sa point na nagagalit na sa Diyos dahil sa kanilang nararanasan. At last 2 days ago, kinukwento nga po sa akin kinukwento ni Raisa sa amin, habang bumibili sila ng pagkain sa 7-Eleven, ay merong lalaking pumasok doon sa 7-Eleven at nagpakilala siya na sabi niya siya ay isang security guard at wala na silang makain na pamilya nila dahil hindi siya makapagtrabaho. At sabi niya, kaysa gumawa ako ng masama, kaysa ako ay mang-hold up, kaysa ako ay manakit ng tao, ako po'y humihingi lang ng kaunting tulong sa inyo. Pambili lang ng pagkain ng pamilya ko. So, inabutan ni Raisa ng pera yung lalaki at hindi ko alam kung may iba pang nagbigay. So, meron na ho tayong nare-receive na mga messages na mag-ingat na tayo sa paglabas, magsara na tayo ng mga pintuan natin, ng mga gate, at mag-ingat tayo sa labas dahil may mga tao na desperado na
na handa nang gumawa ng karahasan para ano lang ho sila, para sila ay magkaroon ng pagkain. So ito po yung tatlong maaring responses natin sa kalamidad. Una, pagdating ng kalamidad, we will all be in the state of shock. And then pagkatapos so, pagka nakalampas tayo doon, we will be in the state of grief. Pagkatapos, ito po ang pinaka-delikado na dumating tayo doon sa state of anger. And yung anger po, maaring galit sa kapwa, maaring galit sa gobyerno, maaring galit sa pinakamahirap po ay pag nagalit na sila sa Diyos. So, marami ho tayong katanungan na hindi ho natin makayang saguting lahat sa mga oras na ito. Pero ang isa sigurong katanungan na tinatanong ng marami, hindi lang po tayo, ay bakit pinahintulot ito ng Diyos? Bakit pinahintulot ito ng Diyos? Yung naranasan natin sa MERS-CoV, yung sa SARS, yung naranasan natin sa ASF, yung naranasan natin sa bird flu at iba-iba pa pong kalamidad, ay hindi ho ganito katindi. Ito ang pinakamatinding naranasan nating kalamidad sa virus. And probably everybody is asking, bakit hinayaan ng Diyos ito? No? Bakit hinayaan ng Diyos ito? So, towards the end of this preaching, ay sasagutin ho natin yan, bakit pinahihintulot ng Diyos ito sa atin. So let me first go to my first point. I would like to talk about the causes of disaster. The causes of disaster. Ba't po ba nangyayari ang mga kalamidad na ito? Unang-una, pwede ho nating i-attribute that God is responsible for a disaster, no? God is responsible. Pangalawa po, hindi lang ang Diyos ang responsable, kundi man is also responsible dahil may mga man-made disaster na nangyayari. Now, pag sinabi ho natin God is responsible, dalawang bagay po ang aking nasa isip. Unang-una, indirectly God is responsible. Pangalawa po, directly God is responsible. So, bigyan ko po kayo ng example, yung mga indirectly that God is responsible pag may mga nangyayaring disaster. Unang-una ho is the natural disaster. Alam natin that God is in complete control ng lahat ng bagay sa mundong ito. So, yung mga natural disaster po ay God is in control of that. So, ito po ay yung earth, yung wind, yung fire, yung water, no, ng mga disaster katulad sa earth. Meron ho tayong mga lindol, meron ho tayong mga volcano eruption. So these are natural disasters na indirectly God is responsible dahil pwede niyang i-stop yun, pwede niyang pahintulot yun. But this is brought about by the natural disaster. And yung wind, pag may mga bagyo tayo, no? Ito ay dahil sa ikot ng mundo, sa rise and fall of temperature, so nagkakaroon ng mga malalakas na hangin. So it brings disaster. Kakaroon tayo ng bagyo. Meron din hong fire, no? Isa sa mga natural disaster is yung fire. Nakita ho natin sa Australia recently, yung bushfire na alam nyo po, ano yun ang bilis daw ng apoy kaya hindi nila maapula agad. Ito ay tumatakbo ng around 60 miles per hour. No? So, parang ano yan, 100 kilometers per hour na tumatakbo yung apoy. Paano mo papatayin yun? No? So, hindi nila mapatay. Talaga umaasa na lang sila. Sana magpaulan ng Diyos. And then, ang water, nakita ho natin na this is also bringing natural disaster katulad ng baha, no? Na mga at kasama nito pagka nagbaha, meron tayong landslide. So these are just an example of natural disaster
that God is indirectly responsible because He has full control of nature. Pero pinapahintulot ng Diyos ito. Now, yung ano pong mga directly that God is responsible. Katulad do, ang isang magandang example dito is yung Noah's flood. No? Ang Diyos ang nagpabaha noon eh. Kaya talagang isang pamilya lang ang iniligtas niya, 80 tao, and all the rest ay nilunod ng Diyos. No? Kaya ito ay kumbaga ang Diyos directly responsible doon sa baha na yon. Talagang pinabaha ng todo ng Diyos. At ang isa pang makikita natin sa Bible na merong direct responsibility ang Diyos is the destruction of Jerusalem. No? Ang Diyos ang nag-cause ng destruction of Jerusalem. So, process of disaster, God is responsible, and then man is also responsible. So may mga man-made disaster po na nangyayari. At meron nung mga sinasabi nga na ang Diyos ay, or rather, ang may kagagawa nitong COVID na ito ay tao. No, tao daw ang naggawa nito. Pero hindi pa ho yan proven at yan po ay haka-haka lang. Pero alam natin there are disasters that are man-made. No? Katulad do halimbawa yung mga landslide. Hindi ho magkakaroon ng landslide kung hindi pinutol ng mga tao yung puno No? May mga puno doon na nakatanim, pinutol ng pinutol. At kaya nagkaroon ng mga nung umulan na malakas, nagka-landslide dahil wala nang kumahawak dun sa lupa dahil putol na yung mga kahoy. So, yan ay man-made disaster yan no? Now, moving on to so that's the general view of why disaster is happening in the world, no? Now, why is it important? No, bakit ito mahalaga na makita rin natin kung bakit ganito na lang bakit ito umabot sa lahat ng tao, no? Sa kasaysayan ho ng sangkatauhan, ngayon lang talaga sa panahon natin na nakita natin kung papaanong ang lahat ng tao sa buong mundo. Sabihin na natin sa buong mundo, almost 200 countries in the world, no? Ay nakaabot sa atin yung mga yung mga nangyayari sa kanila. Now, sa kasaysayan ay in the 20th century, nakita natin ang isang pinakamalaking disaster na naitala ay ang Titanic. No, 1,100 na tao ang namatay doon sa Titanic na yan. And I think it was on April 14 or 12, no, in 1914 nung ito po ay mangyari. Now, kung napanood niyo po yung pelikula, nakita natin doon na merong isang lalaki na nagsabi nung makita nila yung Titanic. Sabi niya, not even God can sink this ship, no? Na kahit ang Diyos ay hindi kayang palubugin ang ship na ito sa laki, no, during that time. Pero nakita natin na isang maliit na icebergs ang nabanggaan nila. Akala nila maliit pero ang laki-laki pala sa ilalim noon para silang bumangga sa isang bundok. At 1,100 people died. And during that time it was talagang malaking malaking news yun, malaking disaster yon. Pero bagamat malaking news yun sa panahon na yon, hindi lahat ng tao sa mundo nung panahon na yon ay nakita yon o nasaksihan yon. Dumating po ang World War I, no? At nagkaroon ng World War I, nagkaroon ng World War II na tinataya na ang namatay in World War II is around 50 million, no? All over the world noong mga time na yon. So, ito makita natin ito po ay man-made disaster. Yung Titanic is man-made disaster. Now, in 2001 of September 11, nakita ho natin yung
ipinagmamalaki ng Amerika na Twin Tower nila na 2 eroplano ang bumangga at bubuhos yung gasolina doon, lumambot yung bakal sa loob. And about 5,000 people died. And there are 50,000 people working in that building at may namatay na mga 5,000 tao ang namatay doon. And then ito ay nakaabot na sa ating kaalaman, no? Na-shock na tayo dito at dahil sa technology natin ngayon, napanood na natin kung ano yung nangyari doon, nadidinig natin kung ano yung mga reaksyon ng mga tao sa iba-ibang bansa. Nakarating na ito sa atin, so naapektuhan na tayo. Nakita na natin kung ano yung pagdadalamhati at kahirapan dinadanas ng mga tao doon. And now, here in 2019, ito ang isang bumulaga sa ating lahat, ang COVID-19. At kita ho natin ang effect nito. I don't need to further elaborate dahil alam niyo lahat yan. So, sa panahon ho natin, from the Twin Tower, sa panahon ho natin ngayon, yung bushfire sa Australia, nagkaroon ho talaga ito, nagdulot ito ng universal shock. Bakit to nagkaroon ito ng ganoong kalaking effect sa ngayon? It is due to modern technology na nakita na ho natin, no? Due to modern technology. Ito lang ginagawa natin ngayon, no? Kaya tayo nakakapag-usap ng ganito is because we have access to modern technology. And then, nakita ho natin na itong effect na ito ay hindi pwedeng walang pinagbulan, no? Merong cause and effect, no? Laging pag may effect na ganito, meron itong cause. At hanggang ngayon ay dinidiscovery pa, no, kung paano ito gagamutin dahil up to now wala pa kong talagang masasabi nating confirm na nakakagaling ng COVID-19 na ito. And nakita rin ho natin, mga kapatid, na it happened to rich and famous people. Kanina lang pinapanood ko yung video nung asawa nung Prime Minister ng Canada, no? Kita natin mismong yung ating health secretary naka-quarantine ngayon, no? Ako ho ay merong kasama na sa opisina na under PUI siya ngayon at bukas or mamaya or bukas pa lalabas ang result. And nakita ho natin na talagang walang pinipili ito. Mayaman, mahirap, lalaki, babae, matanda, bata, ay talagang tinatamaan ho nito ng COVID na ito. Wala nang sinasanto talaga ito. No? Pati artista, di ba? Nakita natin, politiko, ordinaryong tao, at wala akong pinipili ito. Kahit sa tingin ko po, kahit na ikaw ay born again Christian, ay maaari kang tamaan nito. No, maaring pag ikaw ay nagpabaya at in-expose mo ang sarili mo rito, kahit na ikaw ay isang born again Christian pa, ikaw ay maaaring tamaan nitong COVID-19 na ito. Kaya't lahat tayo ay pinag-iingat. Ngayon, ang isa pa po, mga kapatid, ay ang potential fallout nito. Saan ba patungo ho ito? Hindi natin alam eh. No, hanggang ngayon, we are still kumbaga groping in the dark. Hindi nga natin alam kung pagkatapos ng quarantine period na hanggang April 12, ma-extend pa ba ito or hindi na? Sana naman wag na, sana wag nang pagdating ng April 12 ay meron ng solusyon ito at we can go back slowly to our normal life. Nakita ho natin na ang komersyo na apektuhan, nakita natin ang economy. Wala na nga wala na akong video At nakataob na yung ano ko eh. At nakita ho natin na yung pong economy ng hindi lang ng Pilipinas, no, kundi economy ng buong mundo ay apektado na. Marami nang tinanggal sa trabaho, marami ng company na temporarily nag-close. Kami po sa LTP, ang laki-laking kumpanya ay nagkaroon na ho skeletal force na lang nandun. Yung mismong company ko, wala na pong pumapasok doon sa amin kahit isa. Nag-work from home na lang kami at
mabutit mayroong ganitong online, nakakapagtrabaho kami online. Pero marami na ho, alam natin, nakita natin yung maraming establishment sarado na at hindi na ho makapagnegosyo. So talagang bagsak ang economy ng buong mundo. Hindi lang ho ito ng isang bansa, dalawa, tatlong bansa. Now, having said all of this, mga kapatid, naaalala ho natin siguro sa Biblia, makikita natin sa Genesis chapter 11 verse 4. Now, I'm sharing with you now yung mga scriptures po. No? In Genesis 11:4, ano po ang kwento nando doon sa Genesis 11:4? Ito po yung Tower of Babel. No? Sabi po doon sa Genesis 11:4, then they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. So ulitin ko lang po, Genesis 11:4, sabi po doon, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves. No, let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. Now, kung ating pong pag-iisipang mabuti yon, it was actually an attempt to replace God. No? It was an attempt to replace God. At pangalawa po, it was an attempt to reach into the Spirit of God. No? And ito pong itinayo nila na ito, it was made of bricks, and it was a prestige building, sabihin na natin sa panahon natin ngayon. It was a prestige building kung ikukumpara natin ngayon. And it was actually an attempt to give man glory for himself. No? And ito po ay itinayo nila sa isang flat na plain, no, na patag, para yung building ay makita mo 40 miles away, ay makikita mo yung Tower of Babel na ito. So, kung atin pong titingnan, ito ay ang Tower of Babel po, it was a symbol of man's arrogance. No? So, Genesis 11 pa lang nakita na natin na ang tao ay meron na pong ganitong klase ng kaisipan na malampasan niya ang Diyos, madaig niya ang Diyos, at kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin kahit wala ang Diyos. So nakita na ho natin ito na man was arrogant, no, as seen in the example of the Tower of Babel. Now, pangalawa po, makikita natin ang isang example, kailan lang tinatalakay natin ito sa ating pong Sunday service. Si Nebuchadnezzar, si Nebuchadnezzar po, no? Si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng asawa na isang Persian, at yung kanyang asawa ay nalungkot, na homesick, kasi itinira ni Nebuchadnezzar dun sa palasyo niya, tinira niya dun sa Babylon, taga-Persia ito. So, nalungkot yung asawa niya dahil nami-miss niya yung bundok, nami-miss niya yung mga wild animals, nami-miss niya yung forest. So, kaya ang ginawa ni King Nebuchadnezzar ay nagpatayo siya, no? Nagpatayo siya ng brick mountain. Nilagyan niya ito ng forest, nilagyan niya ito ng mga hayop na wild animals para hindi ma-homesick yung kanyang asawa. And ito yung naging isang 7 wonders of the world na tinaguri ang the Hanging Garden, no? The Hanging Garden of Babylon. And isang araw, si King Nebuchadnezzar ay naglalakad dun sa kanyang hanging garden na yon na napakaganda. At sabi ni King Nebuchadnezzar, kung natatandaan niyo po sa Daniel chapter 4, verse 30, sabi niya doon, is not this great Babylon, which I have built by my mighty power, as a royal residence for the glory of my majesty. No? So nakita ho natin dito yung sabi ni Nebuchadnezzar, no? Tinawag niya itong Great Babylon, tinawag niya itong sabi niya, I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty, para sa kanyang kaluwalhatian. Ano ang nangyari kay Nebuchadnezzar? Alam mo natin ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Siya po ay nagmistulang hayop,
7 taon na nandoon siya sa wilderness, humaba ang buhok, humaba ang mga kuko, at kumakain na lang siya ng damo. So, nakita natin ang pangalawang example ng kapalaluan ng tao, no? Yung Tower of Babel, no? Na sa pangunguna ni Nimrod, tapos ito po si Nebuchadnezzar, yung Babylon. Nakita natin kung ano ang kinahantungan ni Nebuchadnezzar. Now, pangalawa pong scriptures na gusto kong puntahan natin ay ang Revelation 18 and 19. Kung ating pong titingnan, no, hindi wala na po tayong time para basahin pa, pero mamaya basahin niyo po yung Revelation 18 and 19. At dito nakita natin na yung Babylon the Great na sinasabi ni Nebuchadnezzar ay sinira ito ng Diyos. No? Actually, sa Book of Revelation po, yung Babylon doon is not only the city of Babylon, but also it talks about the evil system of this world. So darating po yung time na yon, mga kapatid, na yung evil system ng mundong ito ay sisirain talaga ng Diyos ito. Ito po yung picture na nakita ni Nebuchadnezzar sa kanyang panaginip na merong pong isang bato na nanggaling sa tuktok ng bundok at ito ay tumama dun sa paa at winasak niya yung Babylonian Empire, yung Medo-Persia, yung Greece, yung Roman Empire, at saka po yung divided Roman Empire, yung feet, winasak ito ng the rock coming from the mountain, which is alam natin, ang Panginoong Jesucristo yon. So, kaya yung evil system of this world ay bibigyan ho ng katapusan ng Diyos yan. Ang kapalaluan ng tao ay bibigyan ng katapusan ng Diyos. Now, yung pong nangyayari, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, no? Ay ito po ay foreshadowing of the future events to happen. So parang preview. So imagine niyo po, no? Ito ay COVID-19 lang, kumbaga, virus pa lang itong tumama sa atin. Pero look what is happening now. Now, you can just imagine po, no, na kung ano ang mangyayari pa sa darating na panahon na ini-reveal sa atin ng Diyos sa Book of Revelation. Nakita natin kung ano na ang magaganap sa darating na panahon. At ito po ay malaking encouragement sa atin kung titingnan natin dahil inihayag na ng Diyos kung ano yung mga darating na disaster, ano yung mga darating na kahirapan. Kita nyo po, virus pa lang itong tumama sa atin. Nagtutulungan pa ang mga bansa. Pero nakita ho natin na kung gaano kabigat na, kung gaano kahirap na ang dinadanas natin. So, how much more po pag dumating na si Antichrist? How much more kapag dumating na yung tribulation, yung persecutions? Ano pa kaya ang kahihinatnan natin? Ano pa kaya ang mangyayari sa mundo sa panahon na yon kung tayo'y buhay pa? Kung tayo'y wala na dito sa mundong ito, maaaring ating mga anak or maaaring ating mga apo ay dumanas ho nito. Nakita ho natin kung gaano kabigat ang sitwasyon. Ito ay virus pa lang ang tumama, no? So bakit ko sinabing encouragement ito, mga kapatid? Kasi ipinaalam ng Diyos ito sa atin sa Revelation kung ano na mangyayari pagdating ng end times, pagdating ng huling panahon. Ito po ay hindi para takutin tayo ng Diyos, kundi para tayo ay maghanda, tayo ay mag-prepare dahil darating at darating. Wala hong nakakaalam nga kung sino ang Antichrist. Wala nakakaalam kung kailan siya darating. Walang itinakdang taon, walang itinakdang petsa. It can come just like the virus na nararanasan natin ngayon. Sino ho mag-aakala na darating ang ganitong sitwasyon sa atin ngayon? Wala ho eh. At maraming tao hindi nakapaghanda rito. Imagine niyo kung ito na po yung second coming ni Jesus Christ, di ba? Marami hong tao ang hindi handa sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Maraming tao ang hindi handa kung magkakaroon ng mga matitinding kalamidad. Hindi lang po dun sa physical na pangangailangan nila, kundi lalong-lalo na sa spiritual. So, para po sa ating mga born-again Christians, ano po ang dapat na magiging reaksyon natin dito? Now, nais ko pong basahin sa inyo yung Luke chapter 13 at dito po tayo magtatapos sa Luke chapter 13 verses 1 to 5. No? Pakinggan nyo pong maigi. At kung may hawak kayong Bible, sundan nyo po ako. Luke chapter 13 verses 1 to 5 and basahin ho natin ng
dahan-dahan. Sabi po sa verse 1, there were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And he answered them, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who live in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. So ano po ang ano dito? Ano po ang background dito? Ano po nangyayari dito? No? So si Jesus Christ po ay kinonfront at siya ay sinabihan na o siya ay tinanong, no, tungkol dito sa mga Galileans, no, mga Galileans, mga kababayan ni Jesus Christ, na yung kanilang na sila ay pinatay pinatay ng mga Romans, at yung kanilang dugo, ang sabi dito, ay inihalo sa kanilang mga sacrifices nila Pilate, no. And then secondly, nagbigay po ng isang example dito na meron daw pong 18 tao na sila ay natumbahan noong Siloam Tower, no? Meron pong tower doon sa Siloam na natumba, at may mga taong nandun sa lugar na yon, 18 silang lahat, at nung matumba sa kanila yon, namatay sila, no? So, now, ang tanong po ni Jesus Christ sa kanila, do you think that they were worse offenders than all the others who live in Jerusalem? So, kasi po nung time na yon, nung panahon nila, kapag ikaw ay katulad nito, na ano po, na ikaw ay na-aksidento, ikaw ay tinamaan ng kalamidad, katulad ng pagbagsak ng tower na yon, kinukonsider ho kasi ng mga tao yon na sila ay karapat-dapat lang na mamatay. No, dahil sila ay makasalanan, dahil sila ay may nagawang hindi maganda. So hinuhusgahan nila kagad yung mga taong ano po, dumanas ng disaster, na sila ay makasalanan, na sila ay dapat lang tanggapin nila yung ano na yon, yung ganung mga kalamidad. No? So pero ang sabi ho ng Panginoong Jesucristo, ang tanong niya, do you think that they were worse offenders than all the others who live in Jerusalem? Sabi niya po, no. Hindi ko mo nadaganan sila ng tower na yon sa Siloam. Sila ay worse. No? Sabi niya, no, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. So sinasabihan niya yung mga tao na hindi nadaganan nung tower. No? Yung hindi pinatay na mga Romans na inihalo ang dugo sa kanilang mga sacrifices. Sinasabihan niya na hindi sila worse kesa sa inyo. Kung kayo ay hindi magsisisi, ay parehas din ang dadanasin ninyo. No? Kumbaga po ganito mga kapatid. Yung mga kababayan ho natin na tinamaan ngayon ng disaster na ito. Yung pong 300 plus na COVID-19 positive, at yung pahong marami pong mag-undergo ng test. Yung pong mga in one day 600 plus ang namatay doon sa Italy, yung pong mga tao na alam natin na tinamaan din ng COVID. Ano po ba ang pagtingin natin sa kanila ngayon? Tinitingnan ba natin na kasi makasalanan kayo kaya kayo ang tinamaan yan, no? Tinitingnan ho ba natin na kasi hindi kayo born again, kaya kayo tinamaan yan? Tinitingnan ho ba natin na dahil born again tayo, kaya tayo po ay ini-spare ni Lord, at sila dahil hindi born again, ay hindi sila ini-spare ni Lord? So dito makikita ho natin ang sabi ng Panginoon na kapag hindi tayo nagsisi, hindi tayo nagrepent sa ating mga kasalanan, then kung ano yung tumamang disaster sa kanila ay maaring tumama din ho sa atin. So we cannot be judgmental, no, sa ano nila. Hindi tayo pwedeng humusga, hindi natin sila pwedeng husgahan
na kaya sila tinamaan ng ganyang karamdaman ay dahil masama sila, makasalanan sila, hindi sila born again, dahil sila ay Katoliko, dahil sila ay iglesia, o dahil sila ay nabibilang sa ibang relihiyon. Hindi ho natin pwedeng i-label ng ganun yon. At hindi ho natin pwedeng sabihin na kaya tinamaan ang Pilipinas ng ganitong disaster ay dahil makasalanan ang mga tao dito at tayo ay hindi, no? So lahat po tayo, sabi ng Panginoon, unless you repent, you will all likewise perish. So ito po ang aking appeal ngayon sa ating lahat, mga kapatid, no? Na tayo po ay unang-una sa ating mga sarili, magsisiho tayo sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Sa totoo lang ho, kung tatanungin niyo ako, tatanungin ko ang sarili ko, wala nga ho akong karapatan na ako ang magsalita dito ngayon eh. Wala akong karapatan na ako ay mangaral ng ganito. Hindi ho ako karapat dapat dito sa ginagawa kong ito. At lahat ho tayo, no? For that matter, lahat ho tayo ay unang-unang gawin nating lahat. No? Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, sa ating pagiging judgmental, sa ating pagiging mapanghusga sa ating kapwa, sa ating pong hindi pagpapatawad, sa ating pong iba't ibang mga kasalanang nagawa natin sa isip man ito, sa salita man ito, sa gawa man ito. Aminin ho natin, lahat tayo, in one way or the other, lahat tayo ay nagkasala, nagkulang, nagkamali sa harapan ng Diyos. Kaya ang una ho nating gawin lahat ay magsisi ho tayo sa ating mga kasalanan. Pangalawa, yung ating pong mga kababayan ay patuloy ho nating ipanalangin sila. At sa anumang kaparaanan ay gumawa ho tayo para maabot natin sila ng ebanghelyo ng Diyos. Ngayon, nakita ho natin yung kahalagahan ng freedom natin, no? Na noon nakakalabas tayo, pwede tayong pumunta sa mga kapitbahay natin, sa subdivision natin, makipagkwentuhan, ma-share si Jesus Christ. Ngayon, hindi ho, nakakonfine tayong lahat sa bahay, hindi ho natin magawa na ngayon yung malaya nating nagagawa noon. But still, there is hope na pwede ho nating magawa yan in other means. But hayaan ho natin magsimula ito sa ating lahat, sa ating mga sarili. And then, lastly, mga kapatid, makita ho natin na ang Diyos, no, sa mga binigay ko pong example ay makita natin na kailangan maintindihan natin kung ano ang katangian ng ating Diyos. Ang Diyos natin, totoo po, walang kaduda-duda yon, siya po ay Diyos ng pag-ibig. At ito ay lagi ko na pong sinasabi ito sa pulpito, that our God is a God of love. He is love. Wala ho pong duda doon. At ipinakita niya na ito nung namatay ang kanyang anak, nung kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At nakita natin ang pagmamahal ng Diyos. But at the same time, God is a God of justice. God is a God of wrath. Kaya sa tingin ko po, to answer the question, mga kapatid, bakit ho nagaganap ang mga kalamidad na ito? Sa tingin ko po, basing on what we have just covered this morning, sa tingin ko po ang kasagutan dyan ay upang nang sa ganon ang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi lang ho tayong mga born again, kundi nawa ito ang mensaheng maiparating sa maraming tao sa mundong ito na it's about time for man na na magsisi. Dahil nakita natin ang kapalaluan ng tao, no? Ang kayabangan ng tao, ang pagmamalaki ng tao, ang paghiwalay ng tao sa Diyos, ito ang nagdudulot ng mga disaster. Kaya even the natural disaster pinapahintulot ng Diyos. Bakit pinahintulot ng Diyos ang COVID-19 na ito? No, marami ho nagkakaroon ng mga realization kung bakit nagkaroon nito. And I pray na ang maging mensahe po para sa lahat nito ay magsisi sa kanilang mga kasalanan, manumbalik sa Diyos. Ang mga pinuno ng bayan, ng bansa ay magsisi sa mga kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. So, God is a God of love. Yes, that's why He gave His only Son, Jesus Christ. But God is a God of wrath, that He will not tolerate sin, that He will not tolerate po ang kasamaan.
Kaya magbibigay din siya ng justice, mga kapatid. So, at this time, allow me po na tayo ay manalangin, and then pagkatapos, if you feel like praying po, ilan sa atin, na especially yung mga leaders po na naka-tune in ngayon, ay very short prayer lang po para mabigyan ng pagkakataon yung iba, ay tayo po ay mag-pray. Ako po ay magpe-pray muna, and then lastly, sa pagkasasara natin, if I may ask si Mark to sing again the song that we have sung, and then pagkatapos po ay magko-close sa prayer sa atin si Pastor Ed. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na ikaw ay matalinong Diyos, alam mo ang iyong ginagawa, at kami pong lahat, Panginoon, ay lumalapit sa iyo at nagsisisi, humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan. Wala pong isa sa amin na karapat-dapat sa iyong kabanalan, pero dahil sa iyong bugtong na anak na si Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo, kami po ay nakakapanalangin, kami po ay nakakapagbahagi ng iyong salita. It's only because of your grace, it's only because of your mercy, Lord, that we can do this. And Father, thank you for your message. We pray for the Filipino people, Lord, na magkaroon po ng kamalayan ang maraming tao, hindi lang po ang Pilipino, kundi ang mga tao sa buong mundo na nakararanas ngayon ng COVID-19, ang mga leaders ng bansa, magkaroon ng kamalayan, Panginoon, sa kanilang mga kasalanan, at sila po ay magkaroon ng pusong nagsisisi, magkaroon sila ng repentant heart, Panginoon. At muli, O Diyos, ayaw po namin pangunahan ang iyong will, but Lord, sama-sama po kami na humihiling sa iyo kung maaari po, Panginoon, ay magkaroon na po ng katapusan ang virus na ito, at kami ay makabalik na po sa aming normal way of life, at lahat kami, Panginoon, ay matuto sa mga naging kaganapan na ito sa aming buhay. And Lord, kinukumit namin sa iyo ang mga susunod pa naming mga oras sa aming pong pananalangin at pag-awit. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.